Ngayon, lumindol ang Mindanao. Nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Lunes na Lunes, unang pasok sa paaralan ng mga bata ngayong taong ito. Biglang lumindol. Wala pang 24 oras, tumugon agad, kumilos agad ang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng ating Pangulong PBBM. Ang panukala agad niya sa mga nasalanta ay kailangan ng modular housing, pagkain, tubig. Ganyan tumugon ang ating Pangulong Marcos sa oras na may sakunang tumama sa Pilipinas. Ito mga kaubayan, lalo na sa mga DDS, naalala nyo sa panahon ni Digong, ni Rodrigo Duterte, naalala nyo yung bagyong Odette? Alalahanin niyo yan. Alalahanin ninyo mga DDS. Ang bagyong Odette, nung tumama ito, lalong-lalo na sa Cebu, halos mag-isang buwan na walang tulong ang gobyerno. Iyakan na ang mga tao sa gutom. Halos nang lilimos, pinapara yung masasakyan para manlimos. Ganyan yung nangyayari sa panahon ni Duterte, kung gaano siya tumugon sa mga kalamidad na tumatama dito sa Pilipinas sa panahon niya. Iyakan ang mga tao sa gutom. Pinapara yung mga sasakyan para makahingi lang ng pagkain. Anong binigay? Mga trapal. Kaya kung inyong titingnan sa mga video, parang mga squatter, kalat ang ating kababayan na tinamaan ng bagyong Odette. Pero sa panahon ni Marcos, lahat ay iniintindi. Modular housing ang nilalagay sa Cebu, nung tinamaan ang Cebu ng lindol, at yung Davao nung tinamaan niya ng lindol. Modular housing, sagana sa tubig, sagana sa pagkain. Laging naandyan ang ating Pangulo, ang gobyerno, para tumulong sa mga tao. Pero sa panahon ni Duterte, anong nangyayari? Subukan yung balikang tanaw mga DDS para mamulat kayo kung gaano ang pamumuno ni Rodrigo Duterte pag may tumamang kalamidad dito sa Pilipinas. Ganyan mga kapatid. Mga kapatid na Muslim. Ganyan mga kaubayan. Mga DDS. Ipagkumpara ninyo kung sino ba talaga kay Duterte o sa mga Duterte at sa Marcos ang tunay na namumuno o may malasakit sa mga Pilipino.